Good morning po sa bawat isa. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang araw ng pagbubulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa Roma, chapter 13, verse 1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Pagpalain nawa ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ngayong araw po ay idadaos ang ating Philippine Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Marami nag-aabang kung ano ang kahinatnan ng eleksyon ngayon. Pero marami ang naniniwala na ang relihiyon at politika daw ay kailanman hindi pwedeng pagsamahin. Pero kung titingnan po natin ang ating batayang talata, ang pamahalaan ay kinathanan Diyos ayon sa kanyang karunungan at kaloob sa mga tao. Mula sa mga salitang ito, makikita natin ang kahalagahan ng pagiging masunurin at mapagkumbaba sa ating pamahalaan at mga otoridad. Ngunit hindi ito simpleng pagtalima lamang. Ito'y isang paraan din ng pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagpapakita ng kanyang kabanalan.
Tayo ay hinimok na maging masunurin sa bawat tao sa kapamahalaan. Ito ay hindi lamang limitado sa mga lider ng bansa, kundi pati na rin sa mga lokal na mga opisyal at mga guro. Ang pagiging masunurin ay hindi nagbabawas ng ating pagiging malaya, kundi isang paraan upang ipakita ang ating respeto at pagpapahalaga sa kanilang itinalagang tungkulin. Kasama nito, mahalaga rin na tayo ay magpakumbaba. Hindi natin dapat ituring ang ating sarili bilang mga higit o mas mataas kaysa sa iba. Bagkus, tayo ay tinatawag na maging mga lingkod at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ang pagiging masunurin at mapagkumbaba ay nagbibigay daan upang maging ehemplo tayo ng kabanalan at pagmamahal. Huwag natin kalimutan na ang pagpapakumbaba at pagsunod sa otoridad ay hindi lamang isang moral na utos, kundi isang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang paraan ng paglalakbay natin tungo sa mas malapit na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sa ating panahon ngayon, napakahalaga na tayo ay maging mga mamayan na masunurin sa pamahalaan at may pagmamahal sa ating bayan. Ito ay hindi lamang isang tuntunin ng lipunan, kundi isang panawagan ng ating Panginoon sa atin. Tingnan po natin ang ating pagsunod sa pamahalaan. Minsan, nararamdaman natin ang pangangailangan na magkaroon ng pagbabago o pagtutol sa ilang patakaran ng pamahalaan. Subalit tayo ay tinuturuan ng banal na kasulatan na maging masunurin sa mga namumuno. Anong dahilan? Sapagkat ang bawat kapangyarihan ay mula sa Diyos, at ito'y pinagkaloob niya upang mapanatili ang kayusan at katiwasayan ng lipunan. Voting is a sacred right and duty. Ang pagboto ay paraan na maipahayag ang ating mga salubin at damdamin. Ang bawat isang balota ay nagsisilbing boses ng bawat isa. Pinapakita nito ang diwa ng demokrasya. Nagiging pantay ang bawat mamamayan. Bilang mga Kristiyano, meron tayong tungkulin na maging mga tagapagtaguyod ng katarungan at kagandahan sa ating lipunan. Kaya naman dapat tayo maging aktibo sa pagtulong at pagbabantay sa mga patakaran na makakabuti para sa lahat. Dapat nating tandaan na ang pagsunod natin sa pamahalaan ay may hangganan, at ito ay kapag ang kanilang mga utos ay nagtutol o laban sa kalooban ng Diyos. Kapag ito na ang sitwasyon, may responsibilidad tayong igalang at sundin ang mas mataas na otoridad, ang Diyos mismo. Sa panahong ito, tayo ay hinihikayat na maging mga mamamayan na may malasakit sa ating bayan. Magkaroon tayo ng aktibong papel sa pag-unlad ng ating komunidad, maging mga ilaw at inspirasyon sa mga nangangailangan. Hinihikayat ko po tayong lahat na maging masigasig sa pag-unawa, maging mga mamamayan na may malasakit at pagmamahal sa bayan, sa Diyos at sa isa't isa. At sa ating paglilingkod at pagsunod, magiging instrumento tayo ng pagtupad ng kanyang kalooban at paglago ng kanyang kaharian dito sa lupa. Nasa ating mga kamay ang kakayahang makapagbigay ng kontribusyon sa pag-udlad ng ating bayan. Ang paggamit ng sariling boses upang ipahayag ang salubin sa pamahalaan ay isang mahalagang aspeto ng demokrasya at pagiging aktibong mamamayan. Ito ay isang karapatan at responsibilidad ng bawat individual na mayroon tayo sa isang malayang lipunan. Sana ay gamitin natin ang ating boses at karapatan sa tamang paraan na may respeto at pagmamahal sa ating bayan. Ang hindi pagsang-ayon ay isang paraan para magkaroon ng pagbabago. Maging mapagmatsyag, maging responsableng mamamayan at itaguyod ang katarungan at kagandahan sa ating lipunan. Tayo po ay manalangin. Lord God na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa po ay samahan mo kami na makapag-discern kung ano ba ang nais mo para sa aming bayan. Tulungan mo kami na piliin ang mga leader na tutulong sa amin, tutulong sa bawat mamamayan na magkaroon ng maayos at masiglang bayan. Samahan mo kami sa buong araw at i-bless mo po
kami kasama ang aming mga pamilya. Yun lang po. In Jesus' name we pray. Amen. A friendly reminder lang po mga kapatid, be Christ-like in your workplace today. Vote wisely. To God be the glory. Hanggang sa muli nating pagbubulay. God bless.